Magandang araw! Isa na namang weekend episode ng Spookify Pinoy. Pinabati ko po lahat ng tao nakikinig. Reminder lang po yung shoutout every Sunday lang po ito nangyayari. Gusto muna kitang kausapin. So bali marami pong plano dito sa channel. Although mahirap talaga dahil trabaho and so on, busy. Pero ang plano po sa channel is mga interviews sa may mga third eye. May mga kilala po ako may third eye. Plano rin pong pumunta sa mga lugar na nakakatakot. As long as makakuha na ako ng camera, ng magandang camera, or na maayos na camera. Maraming salamat po ulit sa mga nagko-comment, nagla-like, nagsasubscribe. I really do appreciate those things. Nakakabigay po ng lakas para araw-arawin po mag-upload ng video. Sa mga critics naman po, welcome na welcome po critics. Dahil I want improvement as well sa channel. So, ayun. Just constructive naman. Huwag naman yung pangit mo, mga ganun. Hindi ko kayang gawa ng paraan yun. Or make it constructive when you make a comment about criticizing the way I speak or the way the channel works or whatever napapansin nyo. Sa mga gusto po akong makita, huwag na po. Hindi naman interesting ang itsura ko. Tsaka, doesn't really matter kung ano itsura ko. Although, i-confirm ko po, pogi po ako. Pogi po ako. To tell you about myself, basically, yung Asus ROG video, half of the things that was mentioned there is true. Nasa description po yung link ng video if hindi nyo pa napapanood. Hingi rin po ako ng tulong. Kasi, sabi ko nga, nakaka-inspire na marami nakikinig. At nagbibigay sa akin ng inspirasyon at ng energy para gumawa ng maraming video yung maraming viewers at maraming nag-like or even subscribers. So, request lang po. Baka pwede naman po ako mag-request since daily naman po ako nag-upload ng video. Pwede po bang pumunta kayo sa videos ko, i-share nyo po yung videos ko sa Facebook, and then lagyan ng comment na this is my favorite or whatever na comment nyo. Basta na yung pinaka-paborito nyo pong video, share nyo lang po and then make a comment na why it's your favorite video. And yun lang po, para dumami pa po yung subscribers at makakita ng channel na to. Okay, simulan na natin ang shout out! Oragi Sagario, Lay Royo, Jeco Bringuela from General Trias Cavite, Johan Cassandra from Caloocan, Mark Gaming YT, kapatid ni Merwin, Ninja X-Men, Chris from Watsonville, California, magandang araw, Aldea Fernandez, Aaron Hurtado, Johin Mendoza, and JR Ignacio from Alcala, Pangasinan. Thank you for listening and the support. Matagal na kayong nakikinig. Keith Judilia from Saudi, Kurth Garcia, LJ Kobe Sacristan, isang altar server from Sampaloc, Manila, Red Life TV, Sarmil John Reyes, sa asawa ni Ruben na si Jail, Maria Therese Rian Shane Domingano, Uaan Tulayan, Sophia Abrantes, Jojoy Rubis, Oliver ng Tagig galing kay Court Ventura, Ma'am Nikki Itliong ng USL Tugigaraw, Jasper Mercado de Chavez ng STI Batangas, Shane Lanojan, Ken Crisostomo from Coronadal, Jerome Villaseñor, Mark Regalda Orpilla from Parañaque, Helen Grace Garcia from Hong Kong, Terence Labanes, kapatid na si Makaila, NBF na si Christian from Nicole, Jan Magdato na adik sa Spookify at Francis Seva galing kay Lizette, Chu family ng Roa City Capiz, Vijay Kumar, John Simeon De Leon. Yun na po ang ating shoutout. Onwards with our story. Intro! Ako nga pala si Josh. First time ko na ding nag-send ng story. Sana ma-post na itong isa. True to life story po to. Sana respetuhin din ninyo. Taga Capiz ako ngayon. Galing ako Manila nung pumunta kami dito sa Capiz para makapag-aral ng college. At ng first day of school, may nakita akong babae na ang ganda at medyo mahiyain. Lumapit ako sa kanya at parang ayaw niya yata makisalamuha sa iba. Dahil dun, nagkagusto ako sa kanya. Palagi ko siyang nililigawan pero palagi niya akong tinatanggihan. Kaya nagkaisip ako na magtanong-tanong sa kaibigan ko kung may nakakakilala sa babaeng nililigawan ko. Sabi ng isa kong kaibigan, kilala niya raw yun. Sa may gubat raw yun nakatira. At sinabi niya sa akin kung sino ang kamag-anak nun. At ang tinuro niya sa akin ay yung pinsan ng babae na nililigawan ko.
sobrang saya ko nun kasi ang nasa isip ko, kung di ko siya nakuha sa pamamagitan ng diretsong pagligaw, pamilya niya na lang ang liligawan ko para mapasagot ko siya. At ayun, naging magkaibigan kami ng pinsan niya at napapalapit na rin ang loob ng babaeng nililigawan ko sa akin. At nung una, nagdesisyon ako na makitulog sa kanila at pinayagan naman ako. Noong nandun na ako sa bahay nila, napansin kong pagpasok ko pa lang, ang langsa ng amoy ng bahay nila. Parang isda. At nung gumabi na, nakitulog ako sa kanila. Nandun ako sa kwarto ng pinsan niya. Pagkalipas ng alas 11 ng gabi, bigla ako nagising at umihi. Sakto pagkaihi ko, nakasalubong ko ang tatay ng babaeng nililigawan ko. Pagtingin ko sa mata, parang umiilaw ng pula. Pero di ko pinansin kasi bigla na lang umalis. At naisip ko na baka malabo ang paningin ko nun kasi bagong gising. Pagka umaga, nakikain ako sa kanila at pag-alis namin ng bahay ng pinsan niya, bigla niya tinanong sa akin kung naniniwala daw ako sa aswang. Sabi ko hindi. At bakit mo natanong yan? Sabi ko. At bigla naman niyang sinabi sa akin na, alam kong may gusto ko sa pinsan ko. Mag-ingat ka dahil di mo siya kilala. At iniwan niya na ako bigla. Pumunta ako ng school canteen para makapag-isip-isip tungkol dun sa sinabi niya. Biglang lumapit sa akin ang babaeng nililigawan ko. Tinanong ko siya kung bakit ang weird ng pinsan niya. At bigla akong sinagot, wala yun, ganun din naman yun minsan. At bigla siya nagpasalamat sa akin sa mga magandang ginawa ko sa kanya at sa pamilya niya. At gaya din sa akong inaasahan, nahulog na rin siya sa akin. At biglang dumating sa point na inimbitahan niya ako sa bahay nila. Ulit. Habang naglalakad kami papunta doon, medyo palubog na rin ang araw. Bigla niyang tinanong sa akin, kung malaman ko raw kung sino talaga siya, wag raw ako matakot. Kaya pumayag ako. Bigla niya sa aking sinabi na aswang raw siya. Sa una, natawa ako kasi kala ko bintang-bintang lang yun pero totoo pala. Sabi niya, di naman raw siya totoong aswang. Pure na aswang na yanggaw lang siya. Noong time na yun, di ko alam kung ano ang reaction ko. Matatakot, tatakbo. Pero sa puso ko, isa lang ang desisyon. Mamahalin ko pa rin siya kahit ano pa siya. So, okay. Ginawa ko kung ano desisyon ng puso ko. Pero lumipas din ng maraming araw at nakikita ko na hindi naman siya desperado. Yung parang control din ng pagiging aswang niya. Pero palagi pa rin nasa isip ko noon na baka lasunin niya ako o di kaya gawin niya rin akong aswang. Pero nawala lahat ng yun nung nakita ko kung paano siya kabait at mapagmahal. Kaya ngayon, pagka nakakarinig ako ng sabi-sabing nakakatakot daw ang aswang, bigla na lang akong tatawa. Kasi di pa nga nila alam ang dahilan, manghuhusga na sila. Okay na rin ang may asawa kang aswang as long as hindi kanya kainin. PS, sa mga nakakaranas na din ng experience ko, huwag kayong mahiya at huwag niyong itanggi kasi di nyo alam kung ano rin ang nararamdaman nila kapag inuhusgahan. Karapatan din nilang mahalin sila. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.